Magandang araw mga kasintetik. Ngayon ay babalikan natin ang isang klasikong anime na tumatak sa puso ng mga Pilipino, ang Ghost Fighter. Sino ba ang hindi nakakakilala kay Eugene? Ang pasaway na teenager na naging bayani ng ating kabataan. Sa unang episode pa lang, makikita natin kung paano nagsimula ang kanyang hindi inaasahang paglalakbay. Si Eugene, 14 anyos, kilalang kilala sa kanilang lugar bilang isang siga. Laging absent sa klase, madalas makipag-away at hindi pinapansin ang mga payo ng kanyang mga guro at ina. Pero alam niyo ba na sa likod ng kanyang matigas na panlabas ay may puso ng isang tunay na bayani? Isang araw, habang naglalakad si Eugene, may nakita siyang batang lalaking nasa panganib. Walang pag-aalinlangan, tumakbo siya para iligtas ang bata mula sa mabilis na paparating na sasakyan. Nagtagumpay nga siyang mailigtas ang bata, pero kapalit nito ay ang kanyang sariling buhay. Nagulat ang lahat sa kanyang ginawa. Sino nga ba ang mag-aakala na ang batang kilala bilang pasaway ay may taglay palang ganoon kalaking pagmamahal sa kapwa? Sa sandaling iyon, lumabas ang kanyang kaluluwa mula sa kanyang katawan. Dito pumasok si Jericho, ang tagasundo ng mga kaluluwa mula sa spirit world. Ipinaliwanag niya kay Eugene na hindi pa dapat nangyari ang kanyang pagkamatay. Dahil sa kanyang di inaasahang kabayanihan, nabigyan siya ng pagkakataong mabuhay muli. Pero hindi ito basta-bastang pagkakataon. Kailangan niyang patunayan na karapat-dapat siyang bumalik sa mundo ng mga buhay. At dito nagsisimula ang kanyang bagong misyon bilang isang spirit detective. Ang unang episode na ito ay nagsilbing pundasyon sa kung ano ang magiging si Eugene. Mula sa isang simpleng pasaway na teenager, naging isang bayaning handang ipaglaban ng tama at protektahan ang mga mahihina. Mga kasintetik, kung gusto ninyong malaman pa ang mga susunod na kabanata sa buhay ni Eugene, ilike nyo ang video na ito at mag-subscribe sa aming channel. Share nyo rin sa inyong mga kaibigan para sama-sama nating balikan ang mga hindi malilimutang kwento ng Ghost Fighter. Ako po si Synthetic Anime 3D at hanggang sa susunod na kwento, paalam! Mga kasintetik, kumusta? Balik na naman tayo para sa isa na namang nakakaengganyong episode ng Ghost Fighter. Sa nakaraang episode, nalaman natin kung paano namatay si Eugene sa isang aksidente. Ngunit ngayon, may bagong kabanata na naghihintay sa ating bida. Makikita natin sa episode 2 kung paano nagsimula ang bagong buhay ni Eugene bilang isang kaluluwa. Isipin niyo, matapos niyang mamatay, binigyan siya ng pagkakataon na mabuhay muli. Pero hindi ito madaling landas mga kaibigan. Kasama ang kanyang bagong kaibigan na si Jericho, isang opisyal mula sa spirit world, natutunan ni Eugene na may mga pagsubok siyang kailangang pagdaanan. Isa sa mga ito ay ang pagbabantay sa kanyang katawan na nasa ospital at ang pagmamasid sa mga taong naiwan niya. Napakaganda ng mga eksena kung saan ipinakita kung paano naapektuhan ng mga tao sa pagkawala ni Eugene. Si Alfred, ang dating kaaway niya, kunwari walang pakialam pero sa loob-loob niya, ramdam na ramdam ang kalungkutan. Si Dennis naman, grabe ang pag-aalala at determinadong tulungan si Eugene kahit ano pa man ang mangyari. Pero ang highlight ng episode na ito ay nang maging spirit detective si Eugene. Alam niyo ba na ang trabahong ito ay nagbibigay sa kanya ng kapangyarihang tumulong sa mga taong nangangailangan? Katulad ng nangyari sa batang muntik ng masagasaan. Napakagaling ng pagkakasalba ni Eugene sa kanya. At alam niyo bang may nakakakilabot na tagpo sa dulo ng episode? Nang magharap sina Eugene at Alfred, makikita natin kung gaano kalalim ang koneksyon ng dating magkaaway. Grabe ang emosyon ng eksena kung saan sinubukan ni Alfred na buhayin si Eugene. Mga kasintetik, ito ang simula ng isang napakagandang journey ni Eugene. Mula sa pagiging isang ordinaryong estudyante, ngayon ay may special mission na siya bilang spirit detective. Kung gusto niyong malaman ang susunod na mangyayari kay Eugene, ilike niyo ang video na ito at mag-subscribe sa aming channel. Share nyo rin sa inyong mga kaibigan para sama-sama tayong mag-enjoy sa mundo ng Ghost Fighter. Ako po si Synthetic Anime 3D at hanggang sa susunod na episode, paalam mga kasintetik!
Mga kaibigan, kumusta kayo? Synthetic Anime 3D dito at ngayon ay may kakaibang kwento ako para sa inyo tungkol sa ikatlong episode ng Ghost Fighter. Alam nyo ba na ang episode na ito ay isa sa mga pinaka-emotional na bahagi ng Ghost Fighter? Talagang mapapaisip ka kung gaano kalalim ang pagmamahal at pagkakaibigan. Sa episode na ito, makikita natin ang patuloy na paglalakbay ni Eugene para mabuhay muli. Pero hindi ito basta-bastang pagsubok lang ha. Kailangan niyang patunayan na karapat-dapat siyang bumalik sa mundo ng mga buhay. Nakakatuwang isipin na si Eugene, na dating pasaway at walang pakialam sa iba, ay ngayong nakakaranas ng malalim na pagbabago. At alam niyo kung sino ang may malaking papel sa pagbabagong ito? Walang iba kundi si Dennis. Napakaganda ng ipinakita ni Dennis sa episode na ito. Grabe ang kanyang pag-aalala at pagmamahal kay Eugene. Isipin niyo, sinubukan pa niyang buhayin si Eugene kahit alam nating imposible iyon para sa isang normal na tao. Pero ganun talaga ang tunay na pagmamahal, di ba? At hindi lang iyon, may bagong karakter tayong nakilala. Si Jericho! Siya ang nagpaliwanag kay Eugene tungkol sa kanyang bagong tungkulin bilang spirit detective. Parang promotion din, no? Mula pasaway, naging tagapagligtas, may nakakikilig na parte pa para mapatunayan na karapat-dapat siyang mabuhay muli. Kailangan niyang makakuha ng isang halik mula kay Dennis. Pero hindi ito basta halik lang ha. Ito ay simbolo ng tunay na pagmamahal at pagpapahalaga. Sa gitna ng lahat ng ito, may napakagandang eksena kung saan tinulungan ni Eugene ang isang batang muntik ng masagasaan. Dito natin nakita kung paano siya unti-unting nagbabago at natututo ng tunay na kahulugan ng pagiging bayani. Alam nyo, ang episode na ito ay hindi lang tungkol sa pagmamahal. Ito ay tungkol din sa pagbabago, sa pagkatuto at sa pagtanggap ng responsibilidad. Si Eugene ay patunay na kahit sino ay may kakayahang magbago para sa ikabubuti. Mga kaibigan, ang buhay ay tulad ng kwento ni Eugene. May mga pagsubok, may mga pagkakataon para magbago, at may mga taong handang mahalin tayo kahit ano paman ang mangyari. Hanggang dito na lang muna mga kasintetik. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, huwag kalimutang pindutin ang subscribe button at ilike ang video. Share nyo na rin sa inyong mga kaibigan na mahilig sa anime para mas marami pa tayong mapasaya. Salamat sa pakikinig at hanggang sa susunod na kwento, Synthetic Anime 3D, paalam! Magandang araw mga kasintetik. Ngayon ay may kakaibang kwento ako para sa inyo tungkol sa ating paboritong spirit detective, si Eugene. Alam nyo ba na pagkatapos ng kanyang mahimalang pagkabuhay muli, hindi lang basta normal na buhay ang naghihintay kay Eugene? Tama! Dahil ngayon siya ay opisyal ng spirit detective ng Spirit World. Pero hindi ganoon kadali ang trabahong ito. Sa kanyang unang araw pa lang, nakatanggap agad siya ng napakahalagang misyon mula kay Jericho. May 3 mapanganib na halimaw ang nagnakaw ng isang mahalagang bagay mula sa Spirit World, ang tapat na salamin. Sino ba ang mga halimaw na ito? Una sa kanila si Gustavo kasama sina Dennis at Jerome. Dating mga kaaway sila ng underworld na ngayon ay naging mas malakas at mas mapanganib pa. Siyempre, bilang bagong spirit detective, kailangan munang harapin ni Eugene si Gustavo. Hindi madali ang paghahanap sa kanya dahil nagtatago siya sa isang liblib na lugar. Pero salamat sa tulong ng isang batang nakatagpo ni Eugene, nalaman niya kung saan nagtatago ang unang kalaban. Nang magkaharap na sila ni Gustavo, doon lang niya nakita kung gaano ito kalakas. Isipin nyo, may kakayahan siyang bumuo ng mga halimaw mula sa kanyang sariling katawan, pero hindi nagpatinag si Eugene. Sa kanyang unang tunay na labanan, ginamit niya ang kanyang bagong natutunang spirit gun. Alam nyo ba kung gaano kahirap kontrolin ang kapangyarihang ito? Pero dahil sa kanyang talino at determinasyon, nagawa niyang talunin si Gustavo at mabawi ang tapat na salamin. Ito ang unang tagumpay ni Eugene bilang spirit detective. Pero hindi pa dito nagtatapos ang lahat dahil 2 pa ang natitirang kalaban, sina Dennis at Jerome. Ano kaya ang mga kapangyarihan nila at paano sila haharapin ni Eugene? Mga kasintetik na kung gusto niyong malaman ang kasunod na mangyayari, i-like niyo ang video na ito at mag-subscribe sa ating channel. Share niyo rin sa inyong mga kaibigan na mahilig sa anime para sama-sama nating subaybayan ang mga susunod pang adventure ni Eugene
Ako po ang inyong ka-synthetic at hanggang sa susunod na kwento, paalam. Kumusta mga kaibigan? Synthetic Anime 3D ang inyong kasama at ngayon ay babalikan natin ang isa sa mga pinaka-exciting na episode ng Ghost Fighter. Sa episode 5, ang pagtugis kay Dennis, tayo'y sasama kay Eugene sa kanyang bagong misyon bilang Spirit Detective. Pagkatapos ng kanyang tagumpay laban kay Gustavo, hindi pa tapos ang laban dahil may dalawa pang halimaw ang kailangang hanapin. Ngayon ang ating bida ay haharap sa isang napakadelikadong kalaban. Si Dennis, ang halimaw na may hawak ng sikat ng demonyo. Alam niyo ba na si Dennis ay isa sa mga pinakamabilis at pinakamatalino sa mga halimaw ng Underworld? Nagsimula ang kwento ng ipaliwanag ni Jericho kay Eugene ang tungkol kay Dennis. Hindi basta-bastang kalaban ito. Imagine niyo, may special ability si Dennis na nakakakita sa dilim at napakabilis kumilos. Parang hangin kung gumalaw. Sa kanyang paghahanap, nakatagpo si Eugene ng isang pamilyang nag-aalala sa kanilang anak na kinidnap ni Dennis. Dito natin nakita kung gaano katindi ang kalaban natin. Hindi lang siya malakas, marunong din siyang gumamit ng strategy para makuha ang gusto niya. Naging exciting ang kwento nang magsimula ang habulan. Grabe ang bilis ni Dennis, para siyang kidlat na hindi mo alam kung saan lalabas. Kahit si Eugene na may special training ay nahirapan sa bilis niya. Alam niyo mga kaibigan, dito natin nakita kung gaano kaimportante ang paghahanda. Si Eugene, kahit na spirit detective na siya, nag-training pa rin siya kasama si Jericho para pagbutihin ang kanyang spirit gun. Yan ang tunay na fighter spirit. Pero kahit gaano ka-prepared si Eugene, hindi madali ang laban. Sa kanilang unang engkwentro, natalo siya ni Dennis. Pero alam nyo naman si Eugene, hindi basta-basta sumusuko. Ang maganda sa kwentong ito, pinapakita sa atin na hindi lang pisikal na lakas ang kailangan para manalo. Minsan, mas mahalaga ang paggamit ng utak at estratehiya. Kaya abangan natin kung paano lalabanan ni Eugene si Dennis sa susunod. Mga kaibigan, kung na-excite kayo sa kwentong ito, siguradong mas marami pa kayong ma-enjoy sa susunod. Huwag kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe sa Synthetic Anime 3D para sa mas marami pang kwento ng Ghost Fighter at iba pang sikat na anime. I-share nyo rin ito sa inyong mga kaibigan na mahilig sa anime para sama-sama tayong mag-enjoy. Maraming salamat sa pakikinig mga ka-synthetic hanggang sa susunod na kwento. Mga kaibigan, kumusta? Narito na naman tayo para sa isa na namang kapanapanabik na episode ng Ghost Fighter. Alam nyo ba na ang episode 6 ay isa sa mga pinaka-emotional na bahagi ng kwento? Tara't sama-sama nating balikan ang Huling Halimaw. Sa episode na ito makikita natin si Eugene na patuloy na naghahanap ng mga nawawalang kayamanan ng Underworld. Pero hindi basta-basta ang kanyang makakaharap. Ito ay walang iba kundi si Jerome, ang huling halimaw na kanyang hinahanap. Pero may kakaiba kay Jerome. Hindi siya tulad ng ibang halimaw na nakalaban ni Eugene. May taglay siyang karunungan at may puso para sa kapwa. Nang magkaharap sina Eugene at Jerome, hindi agad nagsimula ang labanan. Sa halip, nagkaroon sila ng mahalagang pag-uusap. Spirit detective ako, paliwanag ni Eugene. At kailangan kong mahanap ang mga nawawalang kayamanan. Pero imbis na makipaglaban, ginulat ni Jerome si Eugene sa kanyang kwento. Isipin niyo mga kaibigan, si Jerome pala ay dating kasama ng mga halimaw na nagnakaw ng kayamanan. Pero may nangyaring kamangha-mangha. Sa kanyang pakikisalamuha sa mga tao, unti-unting nagbago ang kanyang puso at pananaw sa buhay. Dito natin nakita na ang tunay na lakas ay hindi lang sa mga suntok o sa kapangyarihan. Minsan, ito ay nasa kakayahang umamin sa pagkakamali at magbago para sa ikabubuti. Siyempre, hindi maaaring matapos ang episode na walang labanan. Kahit magkaibigan na sila, kailangan pa ring mapatunayan ni Eugene at Jerome ang kanilang lakas. Pero iba ito sa mga dating laban. Ito ay laban na puno ng respeto at pag-unawa. Sa dulo ng kanilang paghaharap nanalo si Eugene. Pero alam niyo kung ano ang pinakamahalagang panalo. Hindi ito ang pagkatalo ni Jerome, kundi ang pagkakaroon nila ng bagong kaibigan at ang pagkatuto ng mahalagang aral na ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa puso. Mga ka-synthetic, hindi ba napakaganda ng mensahe ng episode na ito?
na kahit sino ay may kakayahang magbago at maging mas mabuting tao? Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, huwag kalimutang pindutin ang subscribe button at i-like ang video. Share nyo rin ito sa inyong mga kaibigan na mahilig sa anime at sa Ghost Fighter. Ako po si Synthetic Anime 3D at hanggang sa susunod na kwento, paalam mga kaibigan. Kumusta mga ka-synthetic? Balik na naman tayo para sa isa na namang kapanapanabik na episode ng Ghost Fighter. Alam nyo ba na ang bawat tao ay may kanya-kanyang kwento? Minsan, ang mga taong akala nating masasama ay may malalim na dahilan sa kanilang mga ginagawa. At iyan ang makikita natin sa episode na ito, ang tunay na mukha ni Jerome. Matapos ang matinding labanan kay Gustavo, si Eugene ay nagpatuloy sa kanyang misyon na maibalik ang tatlong ninakaw na kayamanan. Pero iba ang naghihintay sa kanya, isang misteryosong lalaki na ang pangalan ay Jerome. Natatandaan niyo pa ba si Jerome? Oo, isa siya sa tatlong nagnakaw ng mahalagang kayamanan mula sa spirit world. Pero alam niyo ba na may nakakaantig na dahilan kung bakit niya ito ginawa? Si Jerome ay hindi ordinaryong tao. Siya ay isang demonyo na naninirahan sa katawan ng isang estudyante. Ngunit huwag kayong mag-alala. Hindi siya katulad ni Gustavo na ubod ng sama ang ugali. Sa katunayan, ninakaw niya ang sikat ng demonyo para sa isang napakagandang dahilan, para iligtas ang kanyang ina. Oo mga kaibigan, si Jerome ay handang isakripisyo ang lahat para sa kanyang ina na may malubhang sakit. Ang sikat ng demonyo, ang tanging paraan para mailigtas siya, kahit na ang kapalit nito ay ang kanyang sariling buhay. Dito natin nakita ang tunay na pagkatao ni Eugene. Sa halip na labanan si Jerome, naintindihan niya ang sitwasyon at nag-alok pa nga na ibigay ang sarili niyang buhay para sa ina ni Jerome. Grabe, di ba? Hindi lang siya basta detective ng spirit world. May pusong ginto rin pala ang ating bida. Sa huli, dahil sa kabutihan ni Eugene, nagpasya si Jerome na ibalik ang sikat ng demonyo at maging kakampi pa ni Eugene. Napakagandang halimbawa na kahit gaano kadilim ang sitwasyon, may liwanag pa ring sisisikat. Ang episode na ito ay nagpapakita na hindi lahat ng mukhang masama ay talagang masama. Minsan, kailangan lang natin silang unawain at bigyan ng pagkakataon na ipakita ang kanilang tunay na pagkatao. Salamat sa pakikinig mga ka-synthetic. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, huwag kalimutang pindutin ang subscribe button at i-like ang video na ito. Share nyo rin sa inyong mga kaibigan na mahilig sa anime. Abangan ang susunod na episode. Hanggang sa muli mga ka-synthetic, paalam. Magandang araw mga ka-synthetic. Ngayon ay babalik tayo sa mundo ng Ghost Fighter para sa isa na namang kapanapanabik na kwento. Sa episode na ito, patuloy nating susundan ang mga kaganapan kay Eugene habang hinahabol niya ang mga ninakaw na kayamanan mula sa spirit world. Ngunit hindi ito basta-bastang misyon dahil sa pagkakataong ito, haharapin niya ang dalawang misteryosong halimaw, sina Jerome at Dennis. Pagkatapos ng tagumpay ni Eugene laban kay Gustavo, nagkaroon siya ng bagong kaibigan sa katauhan ni Jerome. Ngunit hindi pa tapos ang kanyang misyon. Sa kanyang pagbabalik sa mundo ng mga tao, sinalubong siya ng pag-aalala ng kanyang mga kaibigan, pati na rin ng kanyang dating kaaway na si Alfred. Ngunit may mas malaking hamon pa ang naghihintay. Ayon kay Jericho, may koneksyon pala sina Jerome at Dennis sa isang lugar na tinatawag na Demon World, isang dimensyon na puno ng mga halimaw at mga bagay na hindi karaniwang nakikita sa mundo ng mga tao. Nang magkaharap na sina Eugene at ang dalawang halimaw, napakita ang tunay nilang lakas. Kahit anong gawin ni Eugene, tila hindi sapat ang kanyang kapangyarihan para talunin ang dalawa. Ngunit sa gitna ng kanilang labanan, may napansin siyang kakaiba. Si Jerome, sa kabila ng kanyang kapangyarihan, ay may malasakit para kay Dennis. Nalaman ni Eugene na ang dalawa ay may malalim na pinagsamahan noong sila ay nasa Demon World pa. Ang kanilang pagkakaibigan ay nagpapakita na kahit sa mundo ng mga halimaw, may puwang pa rin para sa tunay na pagmamahalan. Sa dulo ng episode, kahit na nagawa ni Eugene na talunin sina Jerome at Dennis, pinili niyang tulungan sila. Pinatunayan nito na ang tunay na lakas ay hindi lang sa pisikal na kapangyarihan na kasalalay,
kundi sa kakayahang magpatawad at magbigay ng pangalawang pagkakataon. Mga kasintetik, ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na ang tunay na pagbabago ay posible at ang pagmamahal ay mas malakas kaysa sa anumang galit o hinanakit. Salamat sa inyong pakikinig. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at i-like ang video na ito. I-share nyo rin sa inyong mga kaibigan na mahilig sa anime. Ito ang inyong kasintetik hanggang sa susunod na kwento. Paalam! Mga kaibigan, kumusta kayo? Ako si Synthetic at babalik tayo sa mundo ng Ghost Fighter. Alam nyo ba ang nangyari sa episode 9? Grabe ang mga revelations dito. Makikita natin kung paano nagpatuloy ang misyon ni Eugene para sa Spirit World. At hindi lang yan, may mga bagong karakter na magpapagulo sa kwento. Pagkatapos talunin si Gustavo, akala natin smooth sailing na ang lahat para kay Eugene. 'Di ba? Pero hindi pa pala tapos ang laban. Sa kanyang pagbabalik sa mundo ng mga tao, nakita niya kung gaano ka-worried ang mga kaibigan niya. Pati si Alfred, yung dating kaaway niya, hindi mapalagay. Pero ang pinakamalaking plot twist? Yung tungkol kina Jerome at Dennis. Grabe yung revelation ni Jericho tungkol sa kanilang koneksyon sa Demon World. Isipin nyo, may ibang dimensyon pala na puno ng mga halimaw at mga hindi maipaliwanag na bagay. Nang magkaharap sina Eugene at ang dalawang halimaw, grabe ang tensyon. Kahit anong gawin ni Eugene, parang hindi sapat ang kanyang lakas. Pero alam nyo naman si Eugene, hindi basta-basta sumusuko yan. Ang nakakaintriga pa, yung relasyon ni na Jerome at Dennis. May malalim palang pinagsamahan ang dalawang to sa Demon World. Nakakatouch kung paano ipinakita ni Jerome ang kanyang concern para kay Dennis. Para silang magkapatid sa sobrang lakas ng bond nila. Sa dulo ng episode, napakaganda ng naging resolution. Kahit na magkaaway sila sa simula, pinili ni Eugene na tulungan sila. Pinatunayan lang nito na kahit sino ay may kakayahang magbago at mas matimbang pa rin ang pagmamahal kaysa sa galit. Grabe, no? Ang daming nangyari sa isang episode. Pero yan ang maganda sa Ghost Fighter. Hindi lang basta action, may heart din. Mga kasintetik, kung na-enjoy nyo ang kwentong ito, ismash nyo ang like button. Huwag kalimutang mag-subscribe sa channel para hindi kayo ma-miss ang susunod na mga episodes. I-share nyo rin sa mga kaibigan nyong mahilig sa anime. Salamat sa pakikinig. Ako si Synthetic at hanggang sa susunod nating kwentuhan. Plus Ultra. Mga kasintetik, kumusta kayo? Ngayong araw, may kakaibang kwento ako para sa inyo tungkol sa ating paboritong spirit detective na si Eugene. Alam nyo ba na sa Ghost Fighter Episode 10, makikita natin kung paano nagtapos ang unang malaking misyon ni Eugene bilang spirit detective? Oo mga kaibigan, ang episode na ito ay puno ng action, drama at mga aral na hindi natin malilimutan. Pagkatapos ng mahirap na pakikipaglaban para makuha ang tatlong mahalagang kayamanan mula sa Demon World, akala natin tapos na ang lahat. Pero hindi pa pala. May isang halimaw pa palang nakatakas. Si Dennis, ang dating kaaway ni Jerome. Nako, hindi pwedeng pabayaan yan. Kaya naman si Jericho, ang ating butihing guide mula sa Spirit World, ay nagbigay ng special training kay Eugene para palakasin ang kanyang spirit gun. Grabe ang dedication ni Eugene, ha? Kahit pagod na siya, tuloy pa rin ang training para mapabuti ang kanyang kakayahan. Alam nyo ba kung gaano kahirap hanapin si Dennis? Para siyang hangin na hindi mo mahuli. Pero salamat sa tulong ng kanyang mga kaibigan, nahanap din siya ni Eugene sa isang liblib na lugar. Doon, nakita nila kung paano ginagamit ni Dennis ang kanyang kapangyarihan para manggulo ng mga tao. Naging napakaganda ng kanilang labanan. Si Dennis na may kapangyarihan sa apoy at bilis versus ang ating spirit detective na si Eugene. Pero alam nyo kung ano ang pinakamaganda? Hindi dinaan ni Eugene sa dahas ang pagresolba ng problema. Sa halip na saktan si Dennis, pinili ni Eugene na tulungan siya. Dito natin nakita kung gaano kabuti ang puso ng ating bida. Hindi lang siya isang spirit detective, kundi isang tunay na kaibigan din. Sa huli, nagkasama-sama silang lahat sa Spirit World, sina Eugene, Jericho, Jerome, at maging si Dennis. Napakagandang patunay na kahit gaano kahirap ang mga pagsubok, may magandang katapusan kung tayo ay magtutulungan. Mga ka-synthetic, kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like nyo ang video
at mag-subscribe sa ating channel. Share nyo rin sa inyong mga kaibigan na mahilig sa anime para mas marami pa tayong mapasaya. Maraming salamat sa pakikinig. Ako po si Synthetic Anime 3D at hanggang sa susunod nating kwentuhan. Paalam!